tayong content about my Toyota Race. My 1.5-year-old Race. Iusog lang natin tong crosswind sa pwestuhan dun kasi may papasok mamaya na nagpa-park. So, just a minute. So the content is about sa mga nag-abroad dyan na may Toyota Race, tapos iiwan niyo yung kotse niyo sa asawa niyo. So pag uwi niyo, kung ano yung itsura niya, kung ano yung condition, kung nililinis mo hindi. Hi! Luna. Saan tayo pupunta? Sa Walter. Ano gagawin natin sa Walter? Si Dada. Nang? What? Ano? Hindi alam ko. Joke lang yan, joke lang. Ang content talaga natin today is about Toyota Race from the lady's perspective as a lady owner ng isang Toyota Race. Alamin natin yung mga conclusions, reasonings, and justification ng isang babaeng owner ng Toyota Race and experiences pala. Siya nga pala, itong mga questions ko na ibibigay ko sa kanya ay hindi pa niya alam. Ako di ko rin alam, itatanong pa eh. So, totoong-totoo itong magiging mga sagot natin na makukuha sa isang babae na owner ng Toyota Race. So, kinuha namin tong race na nga ito, a year and a half. So, number 1 question. Ito mahalaga to sa mga babae, especially sa mga tahanan. Ay, ano yun? Ilaw ng tahanan. Importante ito sa mga ilaw ng tahanan. Yung price na 751,000 pesos sa cash. Siyempre, di ka basta-basta sa mga lalaki dyan. Di pwede mag-decide basta-basta nang bibili ka ng sasakyan. Siyempre, presyo yung unang-unang ano dyan tinitignan. So sa lalaki, okay lang 751, sulit yun sa Toyota Race na manual. Kay babae. Siyempre, susunod lang tayo kay boss. Kidding aside, siyempre tingin mo sulit ba yung 751? Sulit siya kasi for family. Sa mga nag-uumpisa, no? True. Mga nag-uumpisa, yung mga isa pa lang anak, ganyan. Yes. Sulit na sulit siya for small family. Small family. Family of 2 or 3 kids, pwede. Yes. Laban ng height mo? 5'2". 5'2"? 5'2". So, bilang 5'2", tingin mo, anong experiences mo sa pagmamaneho nitong race? Nahihirapan ka ba sa mga blind spot, ganito ganyan? Mas okay siya kasi dun sa first car natin, which is Toyota Vios, syempre mas mababa yun. Unlike dito, mas mataas siya. So yung view mo, mas kita mo yung harap. Sa akin mas kita ko yung harap, though maliit nga ako. Tapos yung sa upuan, sa Vios kasi 'di ba na-adjust din siya. Pero dito kasi sa Toyota Race na manual, hindi siya na-adjust. Naka-fix yung height niya. Yung seat height, Pero for me, hindi siya naging problema kasi mataas na din yung mataas yung upuan Okay. So sa akin, yung view ko sa front, okay lang din siya. Ay, kita pa. Yung view mo sa side na to, kasi karamihan nag-aalangan pag dito, nagtatansya sila dyan sa side na yan. So sa mga ladies na 5'2", walang problema. Mga 5 flat, kaya siguro, no? Oo naman. Kaya. Medyo siguro adjust lang ng konti sa harap, pero yung height niya okay kasi hindi mo na kailangan maglagay ng unan sa upuan. Okay. Kaya ako minsan pag nagda-drive ako, para lang medyo malayo dun sa manibela. Nag-heels ako. Okay, ay sa pedals. Yes, nag-heels ako para medyo malayo-layo ng konti. Para hindi nakasubsob na ganyan. Okay. Pero pagdating dun sa height, dun sa view mo dun sa harapan, okay naman siya. Ay, gusto. So, Okay. may mga tao kasi na pag nagda-drive, naka-apak. So sa akin, mas okay sa akin naka-shoes or kaya naka-heels.
Tapos sa likuran naman, yung mga pag-atras-atras, pagpa-parking, wala, hindi ko naman nahihirapan dito sa Toyota Race. Hindi naman. Number 1 kasi may sensor na siya. Though walang camera na ano. Okay. So very helpful talaga yung sensor niya. So yun yung maganda sa hatchback, no? Kasi yung kotse namin last time, yung Toyota Vios, syempre may trunk yun sa likod. So may mahaba pa yung, syempre may buntot pa yan. Pero sa hatchback kasi, yun na mismo yung ending ng sasakyan. Madaling tanawin, tansyahin yung likuran mo kung tatama ka na ba o hindi. Ay no, papark yan, no? May sensor. Sino na busina? Gutom na ako. Sa mga di nga pala nakakaalam, itong misis ko ilang taon ka naman nag-drive? Hindi ko na alam. May 20 years na ba? Siguro. May 20 na ba? Mga 15. Mga 15. Nagkaroon ka ba ng mga discomfort sa habang nagdadrive ka, ganyan? Kung may sumasakit pa sa'yo, ganyan? Wala Actually, naman. Okay siya, komportable ko sa upuan. As a manual driver, kasi ang pinakababad dyan na laging gumagana yung left leg mo, leg foot sa clutch. So sa'yo wala namang issue? Wala naman. Siguro kasi sanay na ako na manual. Sanayan din. So hindi mo naman masasabi na mabigat yung clutch? Hindi. Siyempre meron pa rin naman dyan mga lady drivers na mahilig din mag-drive na manual, no? Sigurado meron pa dyan. So hindi daw kayo mahihirapan, hindi naman daw mabigat. Ko tanong ko, ano yung mga bagay na hindi mo nagustuhan? Siguro yung alam ko naging issue to yung pag magpreno tapos may tunog. Okay. Diba? Parang naging issue kay Reese yun Yun yung una ko napansin kasi medyo maano yung tenga ko lalo pag tahimik yung dito sa loob. Okay. Nakikinggan ko talaga pati yung makina. Yun. Pero wala namang problema dun Yun lang. Kumbaga syempre na-bother lang din ako kasi bakit tumutunog bago, brand new. Diba? So sa lahat naman siguro pag may narinig na may tumutunog, brand new pero may ganong issue. What else? Actually wala For me, okay si Reese sa opinion ng babae Kasi Dito sa interior? Sa interior, okay siya kasi, kumbaga, yung, ano nga tawag dito? Parang siyang PVC plastic, parang gano'n yung, niya Okay. So, halos lahat naman nasa sasakyan Siyempre, i-compare mo siya dun sa mga top of the line, siyempre, malaki yung difference. Pero, for me, dun sa amount na ni Race, ni E, sulit naman siya. Sulit siya. May mga nagsasabi na lahat naman daw yan gawa sa plastic. Kasi nabanggit ko yun doon sa last video ko. Gawa naman talaga lahat sa plastic. Kumbaga lang yung interior kasi ni Race, itong buong part na yan, masyadong emphasize yung pagka-plastic niya. Hindi sila gumamit ng ibang texture ng plastic para lang malinlang yung mata mo na all around plastic talaga. Kumbaga yung iba kasi gumamit ng glossy piano black na plastic, yung mga ganon. May mga konting dark na black na parang akala mo leather, ganyan. Lang naman yung gusto ko sabihin, right in your face yung plastics niya. So ano bang dislikes mo kung meron man? Sa makina o tambucho, medyo siya, yung parang naka-muffler yun. Muffler. Kasi siya, medyo parang nga yung maalog. Vibrate? Yun, ma-vibrate. Maalog. Ma-vibrate. Yun lang. Gusto ko yan, vibrate. Kumbaga hindi ko alam kung i-compare mo kasi dun sa
syempre dun sa ibang sasakyan na, sa akin ibang sasakyan na nagamit ko, like Honda, yung Vios, ganyan. Mga 4-cylinder. Mas tahimik kasi yung makina ng mga yun, unlike kay Race. Yun. Ayun nga, kasi nga 3-cylinder siya. So yung vibration is, kasi parang yung, pag kasi naka-pipe ka or naka-muffler ka, yung vibration nung tunog, gumagapang yung sa buong sasakyan eh. So siguro ganyan yung gusto niya sabihin. So may natural ng behavior ng isang 3-cylinder yung vibration niya. Pero bearable naman, no? Oo na. Bearable naman yung vibration niya. May katabi kami turbo ba to? May katabi kami turbo. Yes. Turbo. Color white. Top of the line. So wala ka na? Wala ka na bang may isip pang negative? Sa akin, siguro sa babae, wala. Ewan ko lang sa iba. Pero sa akin, Yun nga. wala eh. Yung mga lalaki yata mas pagdating sa mga sasakyan, mas may attention to details tayo mga lalaki, no? Siyempre, may hilig tayo sa mga specs, mga detalyadong part ng sasakyan, nagmamatter sa atin. Pero sa mga babae, basta may masakyan sila, okay na. Yung mga lalagyan naman, okay naman. Oh. Sa mga pangangailangan ng mga babae, especially mga babae na maraming dala, mga nag-office, ganyan. Yung may dalang lalagyanan ng tubig, may lalagyan ng coffee, Starbucks, yeah, laptop, MacBook, tapos lalagyan ng yung mga mga makeup kit, mga pang retouch. Ayan. So mas cute, nakikyutan lang din ako dun sa yung sa lalagyanan niya ng yung cup holder, yan. Ito. Kasi push to open, push to close. Hindi, maganda nga kasi nakatago. Nakatago siya. Flash siya sa hindi mo mahalata na may cup holder. Yeah. Tsaka syempre yung lalagyanan dito sa gilid, kasi karaniwan katulad ng sa Vios, hindi ganun kadami yung lalagyanan, di ba? Parang isang malaking maluwag lang siya, ay isang line lang siya na ganun. Pero hindi siya naka-divide. Ito kasi may division yun. Okay. Tapos may packet pa siya dito. Oo. Yung si Vios wala. Yung ibang wala na ba? Walang packet. May lalagyan dyan ng basahan. May nakatago pa nga dito yung tago yung nasa natin malikabok. Ano pa ba mga na-likes mo dito? Number 1 syempre yung sa gasolina. Gasolina. Diba? Number 1. Sobrang tipid. Budget. Budget friendly. Sa mga mami. Yes. Mga nagpo-budget. Unlike nung ewan ko lang kasi napansin ko yung difference dun sa ibang sasakyan. Ito talaga tipid. Naalala ko nung nagsagada tayo. Sagada. Oo. Yung gamit natin yung Vios. Ang mahal ng gasolinang malaking ginastos namin pero sa gasolina. Doon nga sa baba yung gasolina that time. Pero kung i-compare mo kasi yung gas last year na tayo nagsagada ulit, no? Kumbaga mas malaki na tipid natin. Or baka kasi alam na natin yung diskarte. Pero hindi tipid eh. Hindi, tipid talaga. Tipid talaga eh. Mas tipid talaga siya eh. Tsaka sa sa mga ahonin. Hirap na hirap yung Vios noon. Gamit namin Vios noon. Hirap manual na hirap. Din yun manual din. Hirap na hirap siya, umahon. Itong race, baliwala lang. Pinang-overtake pa nga. Kumbaga mas nadagdagan pa nga yung kargada natin nung si Race kasi nagkaroon kami +1 tapos yung mga gamit pa niya. Mapunta naman tayo sa exterior. Panlabas na anyo. Para sa isang babae, tingin mo ba pambabae si Race or panlalaki? Hindi siya machong tignan, hindi siya girly din tignan. Pero sa akin kasi, ang tingin ko sa kanya, timeless yung design niya sa labas. Kumbaga, hindi siya parang bago, hindi rin siya luma. Kumbaga, yung sumasabay. Ayun, hindi sumasabay. papaiwan. Hindi magpapaiwan. Ayan. Kumbaga, for me, cute, sabi nga, cute. Yun. Pero hindi siya hindi siya masculine ba o hindi siya feminine, parang in between? More on masculine ba or hindi
Kasi kahit madami siyang kanto, di ba? Ang dami niyang kanto. Pero hindi mo siya matitingnan na pang lalaking lalaki. Hindi mo rin naman siya titingnan na pang... Kumbaga nasa gitna siguro. Nag-meet sila sa gitna. Okay. Yun. Okay, gusto ko yun. Ano siya? Para sa akin, ano siya masculine yung mga lines niya. Pero dahil cute siya, katutuwaan siya ng mga babae. Gets nyo? Gets nyo? What else pa? What else pa bang masasabi mong likes mo? Sa akin yung sensor ng pag may nakaupo. Kasi for me, ako minsan nagda-drive ako, syempre ako lang mag-isa, kasama ko yung daughter namin. Syempre doon siya sa likod na nauupo. Kasi may sensor na yun. So kapag sinitbelt ko siya, tas kapag pinaglaruan niya or tinanggal niya, kumbaga na-aware ako na tinanggal niya yung seatbelt. Okay. Kumbaga anong tawag doon? Dito yun, lumilitaw dito yun. So may sensor yung upuan. Kapag inupuan mo, madedetect niya na may nakaupo. And then pag tumakbo ka, malalaman niya. O sasabihin niya sa'yo kung naka-seatbelt ba siya o hindi. Yung minsan yung daughter ko, pag tinatanggal niya yung seatbelt or minsan ayaw niya. So ako, malalaman ko na, tinanggal yung seatbelt, ganyan. Ay, mahalaga sa mga precaution mommies. Yun, diba? Sa mga mommies na may mga anak masakay. So okay yun. Madalas kami lang yung nagta-travel. Kaming dalawa. Maintenance naman, okay naman. Maintenance, so kinuha ko to kay Toyota Marilao. So yung 20,000 kilometer, free yung maintenance niya. Kumbaga yung change oil, yung mga yan. Kumbaga wala pang bayad. So sagot ni Toyota Marilao. Ibayad ba yung langis? Wala. As in zero yung babayaran mo. As in wala. Hindi ko rin, okay. Kasi syempre ako yung nagpapa-maintenance kasi minsan kasi nga yung mga dads na mga nag-a-upload iwan sa amin. Okay. Tapos? Iyon, so sa akin, hindi ko pa ramdam sa maintenance. Siguro na-try ko na rin yung magpa-additional nun sa windshield. Yung engine wash? Oo. Engine wash? Oo, nagpa-engine wash na ako. Yun, may bayad na yan syempre. Ano yung windshield? Hindi, iba pala. Engine wash pala. Engine wash. Nagpa-engine wash na ako. Ayun. So far naman, pag dito ka kasi sa Bulacan, maalikabok, malubak. So ikaw, kung gusto mo na magtagal yung sasakyan mo, syempre ingatan mo. So isang na din is yung pa-engine wash ko para at least makita mo kung may mga lik-lik ba or mga whatsoever, ganyan. Okay. So, yun gagawin yung mga ladies para hindi magalit yung mga dads nyo sa na abroad na mini-maintain nyo. Okay. Aircon! Ayun, si aircon. Si aircon. Siyempre, may comparison pa rin before. Eto, yung alam mo yung kahit nasa number 1 na yung aircon, kasi di ba siya. So, hindi ko alam pero kahit mainit na panahon, malamig pa rin yung aircon niya. Minimum fan, minimum thermos. Pero malamig. Malamig, as in malamig. Yun nga, kagaya na sabi ko sa video dati, sa tanghali, mapapa-level 2 ka. Sa fan, mapapa-level 2 ka sa tanghali. Pero once na lumilim ka, magreklamo ka na kasi sobrang lamig. Sobrang lamig, oo. So, okay yan sa mga sa mga ladies na gusto laging fresh. Yung ayaw pagpawisan, yung mga yan. Kilikili, singit, puwet. Yung mga ladies na gusto pagpasok ng sasakyan malamig. Siyempre ganyan. Ayaw masira ng pawis yung makeup. Sa Manila especially, sa mga cities. No? Oo. Madaling i-park. Madaling i-park. Perfect sa mga ladies, malamig yung aircon. Maraming lalagyan. Tapos ano ba? Yung both side ng both side meron siyang salamin. Ayan. May vanity mirror pala pareho. Ngayon ko lang napansin. Never ko naman kasi masyado to ina-open. Never ko masyado ina-open to. Pareho pala, may vanity mirror. Tinatanggal plastic. Tanggalin na kaya natin.
Dalhin mo Huwag na? yan. Madalas kasi manilaw to kasi lagi to hinahawakan ng kamay. Maganda may plastic. Pero tinanggal ko na yung yung plastic dito sa Yan. Itong content na to, hindi ko talaga pinagandaan to. Kumbaga pumasok lang sa utak ko. Tapos alam ko marami pang marami pang pagkakaiba ang babae at lalaki pagdating sa sasakyan. So yung mga pangailangan ng babae pagdating kay Toyota Race, I'm sure marami pang questions or masasabi yung mga girls, mga ladies. So kung meron kayong mga bagay na nagustuhan at hindi nyo nagustuhan, ladies, dito sa Toyota Race, mga guys makinig kayo. Meron kayo pagtatalunan. Na joke lang. Ilagay nyo sa comment section para malaman natin, no? So para malaman din ng mga potential owners ng Toyota Race kung ano pa ba yung mga pwede nating itulong sa kanila, like yung mga dislikes and likes nila kay Toyota Race para makapag-desisyon na sila. Pero for sure, i-recommend mo ba si Race sa mga girls, sa mga ladies? Naman. Matipid, tas unang-una ma-cute. Yun, ma-cute. Ma-cute. So kung cute ka, kahit di ka cute, no? Cute. At least nakasakay ka sa ma-cute. Tapos sa mga sa mga mommies ma-manage ng kanilang budget, okay to kasi tipid nga sa gasolina. Tapos hindi ganun kataas yung retail price niya. So talagang the best ito sa mga may concern about sa kanilang mga budget. And ayun nga, sa space naman panalo kasi hatchback, you can fold the back seat. Sulit siya sa space. Fuel efficient, mura, cute, pogi din, sabay ka sa uso. Yun, bili ka na lang. Huwag ka na mag-isip, bumili ka na lang. Para sa mga ladies niyan, bumili ka na lang, tsaka ka na magreklamo.